Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataporma sa digital broadcast. Mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Your Honor, please. Philippines. Your Honor, please, pakinggan mo reaksyon at komentaryo. Hihimayin ni Ben Paimon ang bawat isyu. Your Honor, please. Mga kurang sa gobyerno, wala siya sinasanto. Mga baho ibibisto, kahit sino. Trabaho lang, walang personalan. Ang tamaan, mabubunggulan. Komentaryo'y makatotohanan. Dito lang malalaman. Si Binpay po, inyong samahan. Your Honor, please, inyong pakinggan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Your Honor, please. Problema ng ating bayan, talakayin, pag-usapan, upang maliwanagan ang taong bayan. Your Honor, please. Your Honor, please, pakinggan mo reaksyon at komentaryo. Hihimayin ni Ben Paimon ang bawat isyu. Trabaho lang, walang personalan. Ang tamaan, mabubunggulan. Komentaryo'y makatotohanan. Dito lang malalaman. Si Binpay po, inyong samahan. Your Honor, please, inyong pakinggan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Your Honor, please. Philippines. Magkaiba man ang ating pananaw, hindi tayo magkaaway kailanman. Sa dulo, makikita rin natin ang tulay na siyang daan tungo sa pagkakasundo, pagkakaisa at kapayapaan. Your Honor, please. Ben Paipon, the bridge commentator and broadcaster on board. Your Honor, please. In defense of truth, justice, and freedom. Pilipinas, magandang gabi po. Philippines, good evening. Hi, Miss Universe, magandang gabi po. Ben Paipon po, inviting you now to join us dito po sa ating Your Honor, please. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sana po ay kasama namin po kayo. Alam ko po, kasama ko na dito si Ma'am Eve M. Ramos. Tsak na panalo na ho ito sa ating gift-giving party ho, sa Himpapawid. Kahit kailan po namin ibibigay ho ito, tsak na ho ito. Si Ma'am Eve Ramos, mananalo na talaga dito. Number 1 po, sa mga listeners po natin ngayon, si Ma'am Eve Ramos, siya po ang nangunguna.
dito po sa broadcast po natin ngayong araw. Ma'am Eve, magandang gabi po. Good evening. Magandang gabi po. And thank you very much. Sabi nga po ni Ma'am Eve, good evening po, Sir Ben Paipon, Your Honor, please, Miss Universe, Ma'am Lynn, and to all BSC family. Stay safe and God bless us all. Ayan, maraming salamat po. Ayan, si Ma'am Lillian Gabriel, also watching now, Blessed Wednesday, Tata Ben. Miss Universe, more power to you, Your Honor, please. Stay safe and blessed. Hello, Kuya Andy Lauzon. Boracay, hi. Merry Christmas, everyone. God bless us all. God, let me see. Meron pang karugtong eh. Hindi. Sandali lang. Nawala. Merong nagagalito dito. Nananampal ng kamay. Ayan. Ayan. First, God first, dan sharing na po. Ma'am Eve Ramos, nagkasabay ang Christmas party natin. Sir Ben, really? Ha? Kailan ang party ninyo, ha? Ma'am Eve, kailan ang party ninyo? Ang ating party dito, wala pang date, ha? Wala pang date. Pero nandyan na yung mga papremyo. Nandyan na po yung mga papremyo, pati pang Gcash natin, nandyan na rin. Hindi ko lang alam kung aabot po ito ng 100,000. Hindi ko lang... Pero abangan ninyo, ha? Abangan po ninyo. Ito po yung natatangi para sa talaga mga very avid listeners po ng ating programa kasi ang mga questions dito will delve into yung mga talagang ginagawa po dito sa platform po natin. Hindi lamang po sa Your Honor, please, ha? Iba't iba ang mga programa dito sa ating Broad Streamcast Communicators. Kung kayo po ay nanonood, madali pong makasagot. Si Ma'am Eve Ramos will have their party on Friday night. Kami, sasabihin ko na, hindi ko pa alam. Hindi po namin itatapat dyan, no? Kasi gusto ko mag-enjoy ka, Ma'am Eve Ramos, ha? I want you to enjoy your Christmas party with your friends, ha? And probably family. Hindi po sa Friday gagawin ang gift giving po ng Your Honor, please. Basta't ililibre ko yan Friday. I will reserve that for your Christmas party. Ayan, Pero kami po ay meron po kaming aatendarang Christmas party din po ng Broad Streamcast Communicators. Ito naman po ang anniversary ni Ma'am Lillian Gabriel. Magsama-sama po ang mga magagandang lalaki, magagaling kumanta, and so on and so forth. Anong say ninyo, ha? Anong say ninyo? Kasama po si Ben Paipon. Insurrectos. Charlie Fry. Camille. Ben Paipon. Lillian Gabriel. Diyos ko po. Grabe talaga yung star value ho nitong Christmas party ni Ma'am Lillian Gabriel. Abangan ninyo, ha? Palagay ko ilalive po yan ni Ma'am Lillian Gabriel, okay? Pero yung Friday night po ni Ma'am Eve, solo po mo ninyo yan. Hindi po natin sasabayan po yan. Promise po, Ma'am Eve Ramos, okay? Thank you very much. Ma'am yes, sabi ni Eve M. Ramos, okay? Naya Ravena, Merry Christmas to all, especially Your Honor, please. And Miss Universe, have a blessed Wednesday. Sali kayo, ha, Ma'am Naya, sa ating gift giving. This is for all listeners and viewers ng Your Honor, please, okay? At siyempre, sasama na po natin dito ang iba pang mga programa na napapaloob dito sa ating platform, sa Broad Streamcast Communicators. Balon. Happy moments to all. God bless. Merry Christmas, Sir Ben and all. Aba, okay to, ha? Ayan, okay. At tapos na yan. Okay.
Okay? More blessings to all board members of BSC family, sabi ni Ma'am Lilian Gabriel. At syempre, binabati natin po ang pamilya ng ating President, Tony Salaw. Meron pong pinagawa ang ating partner, si Miss Lynn Sagdalan ho, na special giveaway. Ito po ang gustong ipamigay pa po ni Mr. President noon. Pero ngayon po mangyayari. Alam niya, mali pala yung akin. Pero nagawa na po yung gustong mangyari ni Brother Tony ho nung araw na siya po ay nabubuhay pa. Okay? Meron pong pinagawa si Lynn na special t-shirt po para sa kanyang pamilya. In honor of our former president, si Mr. Tony Salaw. Kasama na po dyan ang special mug na pinagawa po namin para sa kanya. Nandyan din po yung opinion at pananaw ni paring Tony. Okay? Ayun. Abangan ninyo. Blet Balyon is watching. Naya Ravena, Lilian Gabriel, hello, President Yud Salaw and Madam Geneva. Stay safe and blessed. Eve Ramos, yes. Naya, okay. Naya Ravena, yes. Sasali ako, tatamin. Tsak yun, mananalo kayo. At ipananalangin ko. Ganon din po si Ma'am Angelica Paz. Hindi po pwedeng hindi manalo ito. Alam po niya ang mga programa. Ayan, si Ma'am Angelica Paz. Isa pang mananalo. Si Ma'am Mercy Ong. Every night po yan. At isa panghapon natin dyan sa Radyo Pilipino, pinanonood po ni Ma'am Mercy Ong. At sana sa lahat po ng mga viewers po natin, sana po makapanood po kayo on the day we will be giving out this giveaways. Para sa inyo talaga ito. Para sa inyo talaga ito. And we made it a point na meron naman po tayong pumasko kahit pa paano. Hindi nga lang maganda ang panahon. May Omicron tayo. Meron tayong audit. Pero hindi po tayo nauubusan ng pondo, mga kababayan. Hindi katulad ng Pilipinas. Inaamin na naman po, inuulit na naman po ni Pangulong Duterte. Depleted na po ang funds ng bansang Pilipinas. That is what he's telling us. Hindi ko po alam kung bakit ang isang presidente, katulad po ni Digong, ay ipangangalandakan na wala ng pondo ang ating bansa. At a time when there is still the pandemic and another devastating typhoon, sasabihin po niya, wala na, naubos na ang pondo ng Pilipinas. What kind of president, what kind of a leader is our president? Hindi ko po maintindihan. Pasensya na mga kababayan. But I would like to hear from our president, ibang talagang nakakagaan ng kalooban. Hindi ganyan. Very depressing. Very depressing mga kababayan. I'm sorry. Paano mananalo ang kandidato nito? When he himself is putting the Filipino people in a depressive mood. Jesus Christ, ano po ba ito mga kababayan? Kaya kawawa kawawa ang i-endorso ng Pangulong Duterte. Pasensya na I think this is going to be a kiss of death to whoever politician that will be endorsed by the President. Good evening po, Kuya Ben Paipon and Madam Lynn. Stay safe and God bless po. Ingat Ma'am Mercy sali kayo dito Pero practicein na po ninyo yung mga daliri ninyo para makasabay kayo sa mga millennials. Katulad ni Ma'am Eve Ramos, millennial yan. Angelica Paz, millennial yan. Lilian Gabriel, ang hahaba ng mga kuko ng mga yan. Mag-practice na kayo. May panahon pa Mag-practice na kayo, Okay?
Maricar Charlionco de los Santos. Ito pa isa. Napakabilis ang daliri ko nito. Oh, napakabilis pang tumungga ito. Marlon. Aray ko. Nadulas lang ho ako. Maricar, we love you. Hindi ako pahuhuli. Your Honor, please sabi. Tama naman. I know. Maricar, alam ko talaga. Sa anumang larangang labanan, Maricar will always be there. Basta sa Sunday, kasama ka, kasi meron kaming dala. Bigay po ni Senador Win Gatchalian. Yan. Meron po akong dala para sa tropa. Ito paborito ni Maricar. Love ko din po kayo, sabi ni Maricar. I thank you very much, Maricar. Let us just enjoy ourselves, It's Christmas Day, 3 days from now. Magsaya po tayo. Kahit medyo malungkot ang Kabisayaan at Kamindanawan. This should not dampen our spirits to really be happy naman. Because it's the birth of Christ. It is the birth of Christ. Nadanga nga lamang nasabay pa po ang disaster na ito na binayo po ang Kabisayaan at Mindanao. Grabe po, ang dami pang mga kababayan natin na hindi pa ibang kumpleto ho ang pagkain po nila. Wala po silang potable water po because there is no power. Walang kuryente po eh. And it will be very hard, difficult to restore power kasi talagang dapa po eh. Etong pinag-uusapan po natin kagabi eh. Nagtataka po ako, after all these years, 73 years na po mga kababayan, nabuhay sa Tatabend Paipon. Every year, meron tayo malalakas na bagyo. Wala pang taon na lumipas na walang malakas na bagyo na tumama sa atin at tumumba ng mga power lines natin. Pero we never learn our lesson. We never do anything to solve this problem. No power, no water. Can you imagine that, mga kababayan? 73 years ago. Jesus Christ, how many presidents have there been? Ay, nako talaga. Hirap lang magsagot. Unstable yung wifi ko dito. But sasali ako, including Tagayan. Ma'am Naya, kaya po ba ninyo? Hindi nyo kakayanin si Maricar dyan. Pero kung gusto nyo sumabay, sa anniversary ni Ma'am Lilian, sabay po tayo, kung may distansya man po, pwede naman po kayong sumabay sa pamagitan po ng virtual tagayan, virtual tagayan. Ma'am Naya, pwede yan. Gagawin natin yan in the spirit of Christmas, Ma'am Lilian. Virtual tagayan, tatawagin natin yan. Yung mga gustong sumali. Let us be happy. Wala tayong walang magagawa kundi magsaya naman po tayo. But at the same time po sana sa mga hindi pa po nakakapagpadala ng kanilang mga saklolo, tulong sa mga nasalanta ng bagyong Odette, find a way to bring that to them. Pwede po sa Caritas Manila, pwede sa mga Rotaries, Lions Clubs, and so on and so forth. So many private organizations
na nangangalap po ng pondo. Pero tingnan ho ninyo mabuti kung sino po ang pwede ninyong talagang pagkatiwalaan. I do not know them all. Hindi ko po kilala sila lahat. So, kayo na po, in your own vicinities, in your own localities, you can search for them. Ha? Hanapin po ninyo sila kahit pa paano. Ha? Huwag na po, kung wala po kayong kamag-anak ko doon, isama na po ninyo yung tulong po ninyo sa kung sino man po ang makakatanggap. And in that way, na-fulfill po natin ang gusto mangyari ng ating Panginoon. Sa oras ng pangangailangan, nandyan po ang damay ng taong bayan. Alright? Maricar Chanliongco, aantayin ko po kayo, Tata Ben. Ako pa, susundo nga sa inyo. Oo nga po. Pero, pagsundo mo pa lamang, titikman na natin yun. Okay? Abangan natin yan, Maricar? Sa bagay, kayo naman talaga ang susundo dito. Kanya, dito pa lamang ho sa bahay, simulan na natin. Merci Ong, bakit po? Meron po ba, ano ito? Party, Wala pong party. Virtual party po. Kumbaga sa hindi tayo magkikita-kita. Pero katulad din po last year, meron tayong programa sa radyo, meron tayong mga katanungan dito, sasagutin po ninyo. Pagka nasagot po ninyo, that could be worth 100,000. Okay? Pero ito po ang yung dito umabot po yung mga pagsisikap po natin na magbigay ng kaligayahan, kasiyahan po sa pagsapit po ng Pasko. Dito po sa ating programa. Itong programa po natin, ito special lamang po sa mga special listeners ng Broad Streamcast Communicators and your honor, please. Okay? Walang announcement yan, It could come anytime. It could be tonight. It could be tomorrow night. Abang-abang lamang mo. Ito po na talagang intended for yung mga avid and yung talagang followers po ng Your Honor, please. Okay? Talagang yung mga nanonood sa mga programa po dito sa BSC at syempre, Your Honor, please. Okay? Sir Ben, let me know if may tao sa bahay mo sa Friday. Daytime kasi. Mamamas ko po ako sa inyo. Bakit? Nandito ka ba sa Manila? Si Eve. Kung nandito ka sa Manila, I will be somewhere in Bulacan siguro. Ma'am Eve, magparandam ka lang kung pupunta ka. Alright. Maricar Chanliongco, mauuna po kami ni Marlon dahil kami po magsusundo sa inyo. Miss Universe, alam mo na. Naka-ready na pa. Naka-ready na raw, Naka-ready na, Maricar? Puro tawa ho si Maricar, Ed Pausa is watching. Ed, gandang gabi, partner. Good evening. Watching po Tata Ben and Miss Lynn. Merci Ong. Kuya, yung gift ko sa iyo, sigurado mas gwapo kayo po. Aba! Meron palang gift si Ma'am Mercy sa akin. Sa atin. Oy, my goodness. I look forward to seeing that at isusuot ko po kaagad. Makikita po ninyo sa programa po natin. Okay. Ma'am Eve Ramos, magandang gabi po. Magandang gabi po sa inyo. Alright. Mga kababayan, seryoso muna tayo ng kaunti. At tignan po natin itong mga issues na nangyayari. As I've said kanina, napahapyawan ko na, inaulit po ng Pangulo na wala ng pera ang gobyerno natin. Kaawa-awa naman po tayo. But the Department of the Budget says, may nakita na raw po sila, meron na silang nakuha na 10 bilyon.
10 billion pesos. At ito po ay nanggagaling din po sa pondo ng presidente. Meron palang pera dyan sa, sa budget po ninyo, Mr. President. Ano sinasabi ninyo wala na? Actually ho, malaki ang intelligence fund ng Pangulong Duterte ho. Much more than the other presidents of the past. Kini-question nga po yan. Kanya nga lang, who dare insist, no? Para kang nagpakamatay pa. Salin lamang po ng Pangulong Duterte. Hindi mabuksan-buksan sa publiko. Kasi ho, yung pinagbigyan niya, pinagdepositohan po niya, mas mahigpit pa po. Ha? Sa gwardiya, sa NBP, National Bilibid Prison. Lang niyang buhay na ito. Ha? Mr. Ramirez, sir. Magandang gabi po sa inyo. Sana ho, nag-isip-isip din po kayo. Ha? Kasi ang pinaglilingkuran po ninyo, hindi lang naman po iisang tao ho. Ombudsman ho kayo eh. Kayo ang taga-usig. Hindi taga-takip. Alang yung buhay na ito, Armando Dungo, baka naman pwedeng i-donate ang sinasabing pork barrel ng mga congressman sa sinalanta ng bagyong Odette. Mr. Dungo, para kang nakikipag-usap sa mga bingi. Pero pag-uusapan ho natin ito mamaya. Because among the presidential candidates ho, makikita ho ninyo ang tunay na nagmamalasakit ho. Mamaya po. Mamaya. And I would like you to share your experiences with them. Sa panahon ng pagsalanta ng bagyong Odette, ano po ang napapansin po niyo sa mga presidential candidates po natin? Pati na ho yung ibang mga kumakandidato pang senador at pang congressman. Ano ang napapansin po ninyo? Sino-sino sa kanila ang honestly and sincerely helping the people? Sige nga, pag-usapan ho natin. Tinatawagan mo ng pansin ng mga kongresista, i-donate ang kanilang pork barrel. Para kang nakipag-usap sa bingi talaga. Ay, nako talaga naman, ho. Sana, ho, ang pakiusap mo sa mga kongresista ho natin at mga senador, mga kongresista, pwede po ba humiram muna kayo ng hearing aid para madinig po ninyo ang daing ng inyong mga kababayan? Ay, nako talaga. Ed Bausa, kasabihan sa simbahan ng mga Katoliko, kapag sinabi mong namasko ako, mamamasko ako sa iyo, yung nagsabi ng mamamasko ang magbibigay ng regalo sa pinagsabihan niya noon. Ayun. Kaya pala walang dumarating sa akin na regalo man lang. Oh. Kasi nag-greet po ako ng maligayang Pasko, mamamasko po ako. Wala po. Ang sagot po sa akin, Merry Christmas din po. Anong magagawa mo ngayon? Merry Christmas din daw po. Kaya, kami na po ang magbibigay ng regalo para sa ating mga viewers po. Ha? Kayo, sa inyo po, kahit pa paano, may manggagaling po sa kaibuturan ho ng aming mga puso. Ayan. Kaming dalawa ni Ma'am Lynn, ang naghanda po para sa inyo. Ha? Mel Rodelio Militante is watching. Eve M. Ramos, wala nang caravan since nagkaroon ng trahedya. Nasaan na sila? Nagsipagtago na po yata. Wala na talaga ho. Mamaya pag-uusapan ho natin itong mga kandidatong ito. At baka sakaling dito tayo talaga makapili kung sino talaga ang tatangkilikin nating pare-pareho. Because in times of extreme need,
dito natin makikilala ang tunay nating mga kababayan. Nakahandang tumulong. Sabi ni Ma'am Eve, kaya nga po ako na mabasko sa Friday sa bahay niyo, Sir Ben. Siguraduhin mo lang nandito ka sa Manila. Ha? Baka virtual pamasko yan. Oh. Ha? Pero ito to be fair, kailangan patas eh. Unahan tayong magmano. Ha? Mami. Alright. Okay. O, ituloy ho natin sandali ha. Bel Rodelio Militante on Feliz y Encantador. Miércoles, Tato Ben. Y a todos los seguidores de Your Honor, please. O, ayan. O, sa mga kabayan ho natin at mga public officials po natin, wag ko kayong magagalit po sa amin. Hindi naman po lahat ng mga government officials o yung mga kumakandidato, nakakalibat po sa kanilang mga responsibilidades. Meron po talaga mga kandidato na sincerely doing their best sa abot po ng kanilang mga makakaya. Pero karamihan po sa mga kumakandidato ngayon, mga kababayan, balat kayo lamang mga ito eh. Hindi ko nga maintindihan kung bakit sila pa ang nananalo. Sila nga ang nananalo eh. Alam po ninyo, meron pong kumakandidatong pang-congressman dyan sa 5th District ng Quezon City. Ito po ay asawa ng isang opisyal, financial manager daw po, ng Farmally. Alam naman po ninyo, Farmally involved dito sa multi-million peso, hindi naman po scam siguro ito, pero katakot-takot po na ito eh. Illegal transaction with the government, mga kababayan. Itong kandidatong ito, ang pangalan po niya Rose Nonolin. Ito ang asawa po niya, financial manager na kaibigan po ni Michael Yang. Dito na po nabubuko ang mga relasyon ng mga taong involved dyan sa Farmally sa pamamagitan po ni Mr. Michael Yang. Very close friend of the president is also a Chinese. Mga kababayan. Mga Chinese ito eh. Ngayon, nabubuo na po ang kwento Sino-sino po talaga ang may-ari po ng Farmally. It appears now. Ang itinuturo na po ng investigasyon ng Senado. Ang talagang namamahala dito si Michael Yang, who has been identified as involved in illegal drug trade by the PDEA. At itong yung pangalan po ng asawa ni Rose Nonolin, Lin Wei Xiong. Kasama po ni Michael Yang na involved sa droga daw po ito, sinasabi po ng PDEA through Mr. Ed Asierto. Kaya yung mga taga 5th District po dyan, mga kababayan, tignan ho ninyo yung kumakandidatong kongresista po. Ang pangalan po Rose Nonolin. Alam na po ninyo dapat ang gagawin po ninyo dyan. Kung papadalunin nyo, pahala ho kayo. Distrito ninyo yan eh. Di ba? Distrito na po ninyo yan eh. Kadami-daming sasakyan na mga luxury cars na nabili po niya, dumating na lamang na po sa kanyang garahe, hindi niya malaman kung sino ang nagdala. Nandyan na lamang po sa kanyang garahe. Lexus! Can you imagine that? Ngayon, umaharap po sa inyo bilang kandidato pang-congressman sa 5th District ng Quezon City. It's up to you, my friends. Kayo po, nakabayan po namin. Nasa sa inyo na po ang kapasyahan. Palulusutin o hindi palulusutin. Okay? Areglado. Naawa na po siguro ang mga ibang bansa mga kababayan. Nadidinig po nila ang sinasabi ng Pangulong Duterte. Depleted na po ang funds ng aking gobyerno. Kulang na lamang po magmakaawa ito sa ibang mga bansa.
Hindi nga lang niya magawa sapagkat ang ilan sa kanila minura na niya. Oh, yan po ang Pangulo natin. May kayabangan ho. Oh, ngayon, hindi po makagalaw. Except that, only China. Oh, ito lang ang kaibigan niya ngayon. Ngayon, magkano na po bang binibigyan ng China? Hindi pa niya matutumbasan ang binibigay ng Amerika ho. Hindi pa man kinakausap po ni Mr. President ang Amerika, nagbigay na ho. Nagpadala na po ng truckload of relief goods ho. Dito po sa atin. Yan ang Amerika. Walang hinihinging kapalit ho. Hindi katulad po ng in-check ng mga Chinese ho, mga kababayan. Bawat bigay, may kapalit. Ay, naku talaga. Nakalulungkot po. Pero at least, ang mga ibang bansa po ay nagsisimula na pong magpadala ng kanilang saklolo. Alam po ninyo, nakahanda ko na sanang tanggapin po na okay lang kung wala na pong foreign countries who will be helping us. At least dito po sa Pilipinas, makikita po natin ang pagtutulungan ng mga kapwa Pilipino. Dito po natin masusubukan ang pagmamahalan po natin bilang mga Pilipino. I know we are divided in so many ways, mga kababayan. But in times of crisis, in time of disaster, the Filipino will always come to the aid of his brother or his sister. At sana wag na lamang pong tumulong ang ibang mga bansa. Pinabayaan na lamang po sana tayo na makain ang ating sariling problema. At baka sakali dito natin matagpuan ang tunay na pagkakaisa ng mga Pilipino. This is one occasion where we can prove to one and all na Pilipino tayo. Hindi ko naman po ipinagdadasal na wala na sanang tutulong sa atin. Pero kung wala na talaga, ang ipinapanalangin ko, sana bawat Pilipino matouch. Sana po bawat Pilipino mararamdaman na kailangan po siya ng kanyang kapwa. Nasa Mindanao, nasa Visayas. Marami po doon. Ang flattened, wala talagang tubig, walang kuryente, walang communication, walang food. Late na nang dumating ang pagkain. Pero kahit po ngayon mga kababayan, hindi po makapagluto ang mga pamilya. Bakit? Sira-sira po ang kanilang mga bahay. Dapa Tinangay ng hangin ang kanilang mga kaldero Hindi naman oven ang gamit ng mga yan. Hindi naman mayayaman po ang mga yan. Barong-barong po ang kanilang mga tirahan. Ito po ang hinagupit ng bagyong si Odette. Kung bakit yung mga mahihirap pa ang higit na napapahirapan. Kaya nga po sana tayo mga Pilipino. Kalingain po natin ang ating kapwa. Baka sakaling sumunod ang ating mga opisyalis. Humihingi po ng boto for this election o yung mga nakaupo pa. Sana matinag po sila at gampanan ang kanilang tungkulin para sa kanilang kapwa Pilipino. Yan ang pinagdadasal natin mga kababayan. There should be an opportunity for every Filipino to prove na mahal po niya ang kanyang kapwa Pilipino. Pero hindi po yata mangyayari Napakahirap po mangyari. Pero ipagdasal natin, mga kababayan. Ipagdasal natin. Sana po ito mangyari. Conrado Brotonel is watching. Good evening, sir. Mr. Brotonel. Good evening, Kuya Ben. From Nueva
Esiha. Yan, magandang gabi po ha, Mr. Brotonel. Mercy Ong, pero Kuya Ben, not all Chinese. Oh? Hindi naman, oh. This is in generally speaking. Hindi naman lahat. Ang totoo niyan, maraming mga Chinese Filipinos na nandito po sa atin, no? Na talaga napakabuti. Oh. Pero tandaan ninyo, marami pong mga pumasok na dito, mga Chinese communists, oh, pinakawalan ho ng Red China, Communist China ho, nandito na po sa ating bansa. And they are doing what they are supposed to do as instructed po. Yan, ang problema po natin ngayon ho, mga kabayan. Sakit po dito. Makapangyarihan po ang kanilang protector. I agree with you, Ma'am Mercia. Maraming mga Chinese dito sa Pilipinas na matumbatit. Pero nalulungkot ho ako, alam po ba ninyo? Minsan ho, with this week, I think it was on a Monday, last Monday. Nakalabas na tayo dahil medyo maluwag-luwag na po ng konti. Ho. Nagawi po ako dyan sa Binondo area. Abay, tataasan na ho mga gusali ho dyan. And some of my friends whom I was talking with, no? Sabi ho nila, walang Pilipino dyan, pre. Nakatira dyan, puro Chekwa, mga Inchik, Chinese, communists. My goodness. Armando Dungo. And I wonder what our mayor of Manila is doing about this. Masakit na sinabi po sa atin. Parang Charlie, pasensya na muna ha. But I will just have to tell this because this came from a driver. Hindi naman po sinasabi si Yorme ho ang tumatanggap. Pero ang kalakaran po sa Manila po ngayon, for every building na medyo malaki-laki, mataas-taas na gagawin po sa Manila. Hindi na po 10% lamang po ang komisyon or 20%, kung hindi 30%. Oh, Jesus Christ. Armando Dungo, halos lahat ng kandidato sa bawat bayan ay nagbibigay ng mga bagay-bagay tulad ng pagkain. Kung tunay ang kanilang pagtulong, i-donate na lamang nila sa nasalanta ang bagyong Odette ang kanilang. O, sandali ha. Op. Nawala. Paki. Oops. Ayun. Bumalik. Ayan, no? Aha. Ay, naku, bakit naman kasi ganito eh? Ayaw, yun. Ang kanilang ipinamimigay sa kanilang nasasakupan. Tulad ng pagkain, kung tunay ang kanilang pagtulong, i-donate na lamang nila sa nasalanta ng bagyong Odette ang kanilang ipinamimigay sa kanilang nasasakupan. In other words, go directly to the victims of typhoon. Yan nga po ang pag-uusapan ho natin ngayon. Ha? Mercy Ong, mga Pokien. Po yan, mababait na Mandarin. Oh, ganun. Ito yung mga Chinese nandito sa Pilipinas. Oh. I agree with you, Ma'am Mercy. Oh. Melito Rodelio Militante. Yun nga ang hirap sa kapwa natin Pilipino. Gawa ng gawa, wala namang gawa. Oh. Magbabago din yan, paring Mel. I know. Not all Filipinos have the same heart as you have and your troops dyan sa Calamba, Laguna. But darating po ang panahon, at wag naman po sana masusubukan sa ganitong mga disaster dahil kawawa ho ang mga tinatamaan. Sana mangyari po yung bang natural na lamang po na madama ng bawat Pilipino ang kanilang kapwa, the presence of their brother or their sister
or not a part of their family. Madama nila na tayo po ay mga Pilipino at dapat lamang po magtulungan. Di ba? Sana ho, darating po ang panahon na yan. Oh? Yan po ang inaasam-asam po natin. Okay? European countries have started to send their donations to the country. Ho. Japan, even China, ho, nandiyan na rin po. Ireland has also sent something like 1.4 million pesos. Ireland is not a rich country. Pero tingnan po ninyo, tumutulong po sila. Huh? Magpapasalamat po tayo. South Korea, medyo malaki po ang bigay ho nila dito. Ganon din po ang Canada. In other words, our friendship, ito yung mga kaibigan ho natin. Oh? Sa matagal ng panahon, ito po ang kusang sumasaklolo na po sa ating mga kapwa Pilipino na nasa lanta po ng bagyo. They feel the pain. Oh? Nararamdaman po nila ang nararamdaman po ng mga Pilipino. Kanya, we thank them for their generosity and charitable hearts. Napakagandang kalooban po ang ating mga kapitbahay. Sana wag po nating kalilimutan, no? Mga Pilipino tayo. Napakaganda po ang pagtulong nila sa atin. Alalahanin natin kung sila naman po magkakaroon po ng problema, wag po tayo mag-aatubili na tumulong din sa kanila kung kailangan po nila ang ating tulong. But I'm pretty sure they will also need our help. And let us be ready to give a lending hand. Okay? Approve? All right. Okay. All right. Mga kabayan, tingnan ho natin itong mga politiko ho. Saan sila ho ngayon? May Odette, may Omicron, pero hindi pa po gumagana ang Omicron. Itong ginagamit ng Pangulo, natatakot daw po siya. Ngayon at depleted ho. Ang budget po natin, natatakot po ang ating Pangulo, baka sumirit daw po ang Omicron, wala siyang dadamputin. Bakit ito nangyari yan, Mr. President? Alam po ninyo kung ihahambing po natin si Pangulong Duterte kay Manny Pacquiao. Okay? Hindi po natin pinapaboran bilang kandidato si Manny Pacquiao. But we take a look at the way he treats the Filipino people po, mga kababayan. Wala po siyang ninakaw. Ang kanyang kayamanan po ay nanggaling po sa dugo at pawis po ni Manny Pacquiao. Never did it come from the coffers of the government. Dapat po siguro kay Manny Pacquiao, sa kanya lang o yun eh. Dahil siya po ang naghirap po dito eh. Pero bakit po? Tinutulig sa pangaho ng kanyang mga kalaban. Bakit ganyan magpamigay si Manny Pacquiao? May ambisyon. Of course! May ambisyon. Sino walang ambisyon? Pero anong klaseng ambisyon at ano ang kanyang ginagawa po ngayon? Ito ang tunay ho na Pilipino ho. Iwanan muna natin ang politika, sabi niya. Alam po ba ninyo ang ginawa ni Manny Pacquiao? Hindi pa man po talagang nalasa ho si Odette. Talagang nandyan na po si hindi pa naman po malawak yung pinsala na idinulot po ni Odette. Nandyan na po si Manny Pacquiao at ang kanyang mga kasama po. Marami po sila. Oh? Marami po silang mga private organizations nagtulong-tulong para mangalap po ng mga ipamimigay sa mga masasalanta ng Bagyo Odette. At yan po ngayon, mga kababayan. Nandyan na po yung relief para sa Leyte. Relief assistance for Leyte.
Alam po ba ninyo gaano karami ho ito? 8 tonelada ho. 8 tons of various relief goods. Blankets. 65 boxes of solar-powered floodlights. Mga kababayan. Walang kuryente, di ba? Paano makakita ho ang mga kababayan nun natin? Assorted food items like cup noodles, mineral water, rice, and sardines. Hindi na mapala mga yan. Yan ang mga paborito natin eh. Ha? Paboritong ibigay ng DSWD. Sardinas o. At bigas. Ito po. Nakarating na po sa mga kinaukulan. Another truckload to Caraga region. Oh. Meron na rin pong napunta sa Cebu City. Cebu City got relief goods already. Yung mga nasa lanta po dyan sa Cebu province. Ganon din po sa Leyte. So this is Manny Pacquiao po, mga kababayan. As a presidential candidate. Let us forget about politics. Let us focus our attention to helping these people who are starving, who are thirsty, who have no blankets in the night. Wala ho silang saplot, mga kababayan. Think about your child. Matutulog sa gabi, walang bubong ang kanyang bahay po, mga kababayan. Under the elements, ang kanyang kumot po, yung katawan ng kanyang ina. Yakap-yakap. Yan po ang sitwasyon sa mga lugar na talagang grabeng sinalanta ng bagyong si Odette. Manny Pacquiao is with them. Manny Pacquiao is with them. Of course, hindi po nagpapahuli si Ma'am Leni Robredo. Tahimik pong kumikilos. But she is almost everywhere. Hindi na po yata natutulog yung ali. Ang buong puso po niya ay nandoon po sa pagtulong. Katulad din po ni Manny Pacquiao, ho, mga kababayan. Leni Robredo is almost everywhere. To a point na hindi yata makatiis ang Pangulong Duterte. May gumamit po ng vlog, oh. Pinuri po si Ma'am Leni Robredo. Pinuri po. Kasi hindi naman po may tatago ang mabuting gawa, oh, ng tao. Manny Pacquiao did not want this to be probably in the media. O kaya yung bang nakikita ho ninyo ibang mga politiko. Ha? May kaunti lamang pong ilang pirasong sardinas po ang dadalhin po sa isang community. Ha? Todo-todo na ho ang media mileage. Ho. Pero tingnan nyo si Leni Robredo, si Manny Pacquiao. Meron po ba? Meron naman po. Oh, kasi nakikita po ng mga media men. Oh, ang ginagawa ho nila. Hindi po tinatawag ang mga ito. Hindi po tinatawag, i-cover naman ninyo kami dito. Hindi. Ang mga media men mismo ang nakakakita ho sa gawain po ng mga kandidato nito. And they take pictures. And they report to the people. Yan po, Manny Pacquiao and Leni Robredo. The rest, anong nangyayari ho, mga kababayan? Oh, meron po ba kayong nababalitaan? Ay, nako talaga. Nakalulungkot ho, mga kababayan. Ayaw ko magsalita na ho sa ibang mga kumakandidato. At later on, mamaya sa programa pa rin po natin. Ngayon, ibang issue po ang tatalakayan ho natin that will involve other candidates.
Pero sa ngayon po, mga kababayan, if there are candidates for president, kasama na po yung mga vice presidents nila po dyan. If there are candidates that deserve the gratitude of the Filipino people for what they are doing to help these victims of Typhoon Odette, nandyan po si Manny Pacquiao and Lenny Robredo. Yung dalawa po, hindi po mailingid sa kaalaman ng taong bayan ang honest to goodness services for the victims of the typhoon. Kapuri-puri po ang kanilang mga ginagawa. Okay? Alright. Joey Ortiz is watching. Jenny Soldevilla, good evening po, sir. Rufino Pablo is watching. Magandang gabi po, tataping. Mel Rodelio Militante, the next time you want to withhold your help or your love or your support for another, for whatever the reason, ask yourself a simple question. Do the reasons you want to withhold it reflect more on them or on you? And which reasons do you want to define you forevermore? Ayan ho. Makahulugan po itong statement na nanggaling po kay Mr. Mel Rodelio Militante. Do the reasons you want to withhold reflect more on them or on you? And which reasons do you want defining you forevermore? Ano po ba yung dahilan na siyang pagkakakilanlan sa iyo habang ika'y nabubuhay? Huh? Lilian Gabriel, T.Y. Maring Tunet, Lau, for watching your honor, please. Apa, kaibigan ni Ma'am Lilian, si Maring Tunet. Maring Tunet, magandang gabi po and thank you very much. Huh? Binabati ka po ni Ma'am Lilian Gabriel. O, nandun po kami sa kanyang bahay sa 26 of this month. Ayan. Anniversary po. First anniversary ng programa po ni Ma'am Lilian. Yung libreng kaalaman. Uy, watch that program. It's very nice. Public service talaga ho. Very formative po mga kababayan. Napakaganda. Marami po kayo matututunan. Pagpapabuti ng inyong katawan, pagpapabeauty, pero more importantly, health tips. Si Ma'am Lilian is not a doctor, not even a nurse, pero meron pong katangit-tanging kaalaman na wala po sa ordinaryong mga mamayan katulad po natin. Masikap po mapanuri, at mapagtuklas. Ito po ang sangkap ng katalinuhan that we do not have. Kanya, makinig po tayo sa kanya at marami po tayong matututunan at makasakali. Maging henyo din po tayo katulad niya. Alright. Ma'am Lilian, congratulations and thank you very much at sumama ka dito sa ating yung broad streamcast natin, communicators, na hindi ka nag-atubili ng ikaw amin pong niyaya na sumanib at subali dito sa ating paglilingkod bayan. You're one of a kind. Thank you very much. Congratulations, Okay? Ayan. Si Ma'am Lilian Gabriel. Okay. So, that's it. Si Manny Pacquiao po. Talagang nakita ko primed Yung bang talagang buo ang kanyang loob na maglingkod. Maubos man po ang kanyang kayamanan. Sa tingin ko wala nang katapusan. Wala namang pagkaubos ang kanyang kayamanan. Nakapagpundar na po ito Siyempre I think he's wise enough not to spend all his money.
kailangan magtira din ho siya sa kanyang sarili. And this is what matters po sa mga magagaling. Magagaling. Hindi naman po pwede na pinagpaguran mo lahat na lamang ibuyang-yang mo sa taong bayan. Hindi po. Charity is not like that. May sinasabi po, charity begins at home. Okay? Ayan. Alright, dito lamang po tayo sandali ha. Sa issue ng Farbalik. Kasi napakahalaga ho ito. At the time when we have this pandemic, meron po tayong bagyo. Katapos sasabihin po ng Pangulong Duterte, depleted na ang ating funds. Paano naging depleted? Naubos po ang pondo. Hindi makabayad ang Pharmalic. Hindi makabayad ang PhilHealth sa kanyang pagkakautang sa mga private hospitals. Nandyan po yung ginawa po ng PSDBM, Department of Health, 42 billion pesos po. Pinaglaruan po nila with their Chinese friends. Ubus. Yan po ang nire-recover po ng Senate Blue Ribbon Committee. Pero ang masakit po dito mga kababayan, napakasakit talaga. Sa halip na tumulong ang Pangulong Duterte para matigil itong corruption na ito, matigil itong sabuatan sa pagnanakaw, matigil po yung pagsasamantala. Siya pang nagtatanggol sa kanila. Wala lang nga siyang magamit. Hindi nga po nagbayad ng buwis ang mga family officials. Mantakin ninyo. Wala silang maipresenta na dokumento na sila po ay nagbayad ng tamang buwis sa Bureau of Internal Revenue. Bakit po pinagtatakpan pa ng ating Pangulong Rodrigo Duterte? Hindi po ba walang yaan ang gawaing ganire? Presidente ka ng Pilipinas. Pinagtatakpan mo ang mga kaibigan mo. Hindi po nga Pilipino. Paano nga pala naubos ang pera natin? Paano naging depleted? Hindi pa po tapos ang pandemic. Wala na tayong pera. Isang bagyo pa lamang yan, mga kababayan. Pero wala na magamit para sa mga biktima ng bagyong Odette. But we have trillions of debt, utang. Anak ng pating talaga mga kababayan. Nakalulungkot po. Nakalulungkot. Pinagtatakpan pa niya itong Lin Wei Xiong. Ito po ang patunay ngayon ng kanyang kaibigan si Michael Yang. Ginawa po niyang advisor economic advisor from China. Ito pure Chinese ito mga kababayan. Pinagtatakpan po nila na wala po siyang kinalaman po sa Farbalik. Na hindi po siya nakikialam sa mga funds po nito and so on and so forth. But because of this Lin Wei Xiong, mga kababayan, who is the finance manager, nabubuko po sila Nahuhuli ang isda sa sariling bibig. And yet the president keeps mum on this. Is silent still. Pinipilit pa rin pong pagtakpan at takutin ang Senate Blue Ribbon Committee officials. Ihaharas po niya.
Kitang-kita na po mga kababayan. Papunta na ho. Ang guhit no, ng korupsyon. Papunta na po sa Malacanang. Wala na hong ligtas ito para kay Pangulong Rodrigo Duterte. Ngayon ho, pag-usapan ho natin. With the situation now. No? Nakikita ho na natin. Hindi na po pinakikialaman ang talagang malawakang korupsyon sa kanyang pamahalaan. Pinabayaan na po. Mangyari na mangyari. Wala na siyang pakialam. Magwewelga na po ng mga private hospitals so, mga kababayan. O anong ginagawa po niya? Meron ba? Wala. Anong mangyayari po kapag hindi na po accredited ang mga private hospitals? Ito ho ang mangyayari. Ben Paipon, kung magkasakit ka, punta ka sa hospital. Private hospital. Dahil yan ang malapit sa tahanan mo siguro. Private hospital. Lahat ng gastos mo sa hospital, walang babayaran po ng PhilHealth. Babayaran mo muna. At paggaling mo, magre-reimburse ka sa PhilHealth. Ganyan po ang magiging sistema ho nito. Ikaw mismo na pasyente, paggaling mo, kung gagaling ka pa, no? Punta ka ho sa PhilHealth, dalhin mo yung mga dokumento mo galing sa private hospital at pa-reimburse mo sa PhilHealth. Ano kaya mangyayari sa iyo? Hindi kaya mangyari ang nangyari na po sa mga private hospitals. Bakit po ganito pinapayagan ho na mangyari ng ating kataas-taasang pinuno ng bansa? PhilHealth, the health of the nation. Ito po ang pinaghandaan ng mga lawmakers ho natin. Kung sino man po ang gumawa ng batas, yung healthcare program for all Filipinos. Saludo po kami sa inyo. Pero bakit ho sa implementasyon? Ala na ho. Bakit po ganyan? Napakalungkot po. Pagdating po sa implementasyon, wala na ho. Ano nangyari? Wala nang pera talaga. Kasi pinayagan hong pakialaman po ng mga tarantado ho na kaibigan po ng Pangulo Rodrigo Duterte. Tignan po ninyo ang NTF-ELCAC. Ito po ay isang ahensya pa rin ng ating pamahalaan that seeks to address the problem of insurgency in the country. Binuo po nila ito, hindi ko alam kung bakit, pero ang sinasabi po nila, para tulungan yung mga barangay na libre na po sa komunismo. Wow, talaga naman. Kaya ho, naglaan po sila ng sangkatutak. Limpak-limpak do sa lapi. At itinalaga ang mga general ng Philippine Army or the Philippine military to head this NTF-ELCAC, National Task Force to end local communist against, conflict against communism. Ayan ho. Kumandar na po yan sa loob ng isang taon. 28 billion po yan. O pagkatapos ng isang taon, pagsusulit po, mga kababayan, lumabas po ang report ng COA, Commission on Audit po, mga kababayan. COA finds deficiencies in NTF-ELCAC projects. Hindi po ginamit ang pondo ayon po sa batas. Marami pong mga pagkukulang, marami mga dokumento na hindi mailabas o maipakita ho. So anong nangyari po? Pinakinabangan po ng mga general ang budget. DILG is part of this, mga kababayan. Pero nakakatakot. Pwede bang tignan natin yung hanapin natin diyan sa dito sa ating Google. I would like to read that.
report, ha? Yung COA finds deficiencies in NTF-LCAC projects. Yung NTF-LCAC projects. COA report. COA report on NTF-LCAC projects. Titignan ho natin mga kababayan. Hindi ko na po nakita ko lamang po yan kanina bago po ako mag-broadcast. Kanya hindi ko na masyado na digest po yung laban po ng report. But I know right now talagang tinutulog sa ho natin yung NTF-LCAC. Talaga walang saysay ho ito. Talagang pinagkakakwartahan lamang po ito ng mga opisyalos na itinalaga ni Digong. Again, ito mga kababayan, this is how to spend the money the wrong way. Oh. the wrong way. Oh. Diyos ko day. Oh. Mga kababayan ko. Junior Dal, magandang gabi po habang hinahanap po ni Ma'am Lynn ang report. Basahin natin muna ito. Magaling ka na ba, Sir Mel? Sabi ni Ma'am Mercy Ong. Ingat kayo, mahirap ang magkasakit o ma-stroke. Concern lang po as a friend. Oh? Ayan, si Ma'am Mercy. Meron po talagang underlying concern. Oh? Okay? Junior Dal is watching. Charlie Fry, how are you, my friend? Magandang gabi sa iyo. Charlie Fry is watching. Mel Rodelio Militante. Do all the good you can. By all the means you can. In all the means you can. In all the places you can. At all the times you can. To all the people you can. As long as ever you can. Talaga naman. Saan ka kinukuha ito mga patutsada mo, Padre, ha? But they are meaningful, ha? They are very relevant. Lilian Gabriel is also watching. Magandang gabi po. Oh, si Tatay Rufino, Pablo, Tataping. Based doon sa financial statement ng family, lumalabas na 32 billion represents fake cost of sales. Doon napunta ang pera ng family. Sino-sino ang binayaran ng 32 billion pesos? That's the money trail through the peke na cost of sales. Kanya nga po, Tataping, ayaw na nilang ibigay yung mga dokumento ng sales po nila. That is what the Senate is trying to retrieve from them. Pero anong sabi ng mga opisyalis ng family? Nakalimutan po namin, sir, kung saan namin inilagay. Can you imagine that? Grabe ho talaga ho. Nakalimutan daw nila kung saan inilagay. Yan, ito ang sinasabi ni Tataping ho, Rufino Pablo ho. The cost of sales. 32 billion pesos out of the 42 billion pesos budget of the Department of Health. And ito, tingnan ho ninyo mga kababayan, ha? Wala hong masabi po ang Department of Health. Hindi man lamang magreklamo. Pera nila ito allocated for them by the Congress of the Republic of the Philippines. They should be concerned, mga kababayan, because that is their budget. But why? Kasabwat po sila. That is where Mr. Duque dropped the ball also. Yan. Yan po ang katotohanan dyan, mga kababayan. So, 32 billion pesos. Sino po ang pwede maghati-hati dito? Kasama po ba dito ang presidente ng Republika ng Pilipinas? Billion yan Anak ng pating na buntis na hindi po mapapanganak, Tataping. Tama po itong observation po ninyo. Okay. Sandali lang mo. Ito na po yung report. COA finds deficiencies sa NTF-LCAC projects. Manila, Philippines. Makinig po kayo mabuti mga kababayan.
The Commission on Audit has found several deficiencies in the implementation of programs, projects, and activities, PPAs, of the 6-member agencies of the National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, NTF-ELCAC, in 2022. So dito ho mga kababayan, makikita nyo, 6 na ahensya ng Pilipinas po, ng gobyernong Pilipino, ang involved dito sa NTF-ELCAC. Okay? In its consolidated annual financial report for national government agencies, the COA said, in complete documentation, ito na yung mga kasalanan, no? Low fund utilization and unutilized funds. Can you imagine? Unutilized funds. Unauthorized fund transfers. And lack of guidelines on the use of funds. Jesus Christ. This is COA reporting to the Filipino people. Were observed in the implementation of various PPAs of the task force's member agencies. It said the adverse findings cast doubt on the efficient use of public funds by NTF-ELCAC agencies. And these are the Department of the Interior and Local Government, Social Welfare Development, National Commission on Indigenous Peoples, NCIP, Office of the Presidential Advisor on the Peace Process, OPAP, Philippine National Police, and Technical Education and Skills Development Authority, or TESDA. Yan po ang mga government agencies involved here sa COA finding na ito. The audit body said, the DILG in particular, makinig po kayo mabuti, dito po ninyo makikita, kasalbahian po, failed, the DILG failed to utilize 8.7 million pesos intended for activities under, quote, strengthened communication strategies. Ang gaganda ho eh. Ang gaganda ng mga projects kung babasahin ho ninyo talaga eh. Strengthened communication strategies para hindi kayo mawawala. Capacity development and alliance building with all sectors for local peace and development. Kaganda-ganda po ang intensyon. 8.7 million yan, The COA said that because of the department's low budget utilization, the expected communication output, which included audio-visual presentation on ELCAC in times of COVID-19, as well as localization of various information, education, and communication materials, were not carried out or attained during the year. My goodness, and where did that fund? Saan po napunta ang pondo dito? Mr. Anyo, sir, of the DILG. We are referring to the 8.735 billion pesos intended for these activities. It was COA who discovered this, Mr. Anyo, sir. COA, hindi po si Ben Paipon. It directed the DILG to submit an explanation stating the reasons for the unimplemented PPAs. May problema po ngayon ang DILG. How about the DSWD? Ito ang natuklasan naman ng COA. The DSWD, meanwhile, was called out over the disbursement of 5.32 million pesos for supposed assistance to 330 rebel returnees without valid supporting documents. Wow!
na meron daw pong nagsibalik na mga rebelde sa gobyerno 330 daw po sila at pinagbibigyan po ng assistance ng DSWD. Siguro, binigyan po sila ng sardinas ng DSWD. The COA said, the DSWD's Regional Field Office 13 sa Caraga ito had disbursed 1.28 million pesos under the Enhanced Comprehensive Local Integration Program and 4.04 million pesos under the Livelihood Settlement Grants, or a total of 5.32 million for assistance to former rebels who surrendered to the government. The payments were made despite inappropriate or lack of supporting documents. Wala hong mga dokumento. Parang formally po, mga kababayan thereby casting doubt on the propriety and validity of the transactions. Sinong hindi maghihinala dyan? Wala pong mga dokumento na naibigay po itong perang ito sa Rebel Returnee 1, Rebel Returnee 2. Walang dokumento Paano tayo maniniwala DSWD, Mr. Bautista, Secretary po. Kumusta kayo dyan, sir? Pinaghahati-hatian po lamang po ninyo ang pera ng gobyerno, ng taong bayan ito Ang gaganda po ng layunin po ng NTF-ELCAC, but when it comes to implementation, booking kayo Booking po kayo ng COA. A total of 1.06 billion meanwhile was spent by the NCIP at iba naman National Commission on Indigenous Peoples nakialam po dito was spent by the NCIP Regional Office 13 for meals and accommodation during the NTF-ELCAC Regional Action Planning Workshop despite incomplete documentation. Ay dinagdagan na nila. Pagkain lamang po sa isang meeting umabot po ng 1.064 million pesos. Ano yan? Sa hotel? Sa Sofitel? Ilan po mga nagmi-meeting at umabot po ng 1.0 o 1 million na lang. 1 million po budget. Naku, talaga naman. Talagang pinagtutulungan nilang ubusin ang pera ng ELCAC ng walang kapararakan. That is why the Senate talagang binusisi po nila itong ELCAC na ito. Pero nag-compromise pa rin, dinagdagan pa rin na from 10 billion na lamang po sana ng budget. Nagawa pa pong 17 billion ang budget ng ELCAC. Hindi ko malaman kung sino po ang nagpanukalan niyan. Nadagdagan po ng budget. Masyado siguro talagang iniisip po nila, magagawa pa rin nila ito, nagawa na po ito nakalipas na taon. Moreover, the procurement was not done through a competitive public bidding inconsistent with Republic Act 9184, Government Procurement Reform Act, the COA said. The OPAP, meanwhile, was called out over its failure to submit to state auditors the disbursement vouchers amounting to 1.36 million and their corresponding supporting documents in connection with its anti-communism related expenditures. Alang yan talaga. Ang laking baka ito. NTF-ELCAC mga kababayan. Matabang baka Pinaghahatihan po ng mga demonyo sa ating gobyerno. Pinaghahatian po ng mga buhaya sa ating gobyerno. The PNP was flagged over poor utilization of anti-communism funds for 2020 amounting to grabe po itong Philippine National Police.
722.955 million pesos po ang dapat pong i-report ng Philippine National Police for utilization of anti-communism funds for 2020. COA noted that of the total fund, the PNP was only able to obligate 240 million pesos as of year-end, leaving a balance of 482 billion. The COA specifically cited the PNP Regional Office 5 Bicol Region for procurement of 6.66 million worth of goods using LCAC funds without proof of posting the necessary supporting documents on the website of the PRO5 and the Philippine Government Electronic Procurement System in violation of 9184, RA 9184. Among the lacking documents according to COA were the request for price quotations, notice of award, contract or purchase order, and notice to proceed. Ayop talaga ho mga kababayan. Lastly, the COA said transfer of LCAC funds totaling 160 million pesos by the TESDA Central Office to its regional offices were highly questionable for lack of proper authority, legal basis, and the absence of appropriate guidelines as how these funds shall be utilized, likewise exposing these funds to possible misuse or misappropriation. This is the COA talking here, my friends. The NTF-LCAC received 1.7 billion budget in 2020, which was increased to 19.2 billion in 2021. The Bicameral Conference Committee of Congress has recently agreed to give a 17.1 billion budget to the Anti-Communist Task Force for 2022. That's the COA report, mga kababayan. Magtataka po kayo nung araw, kinakalaban po natin itong LCAC. And there were some of you, who were trying to protect them. Kasi anti-communist. Alam ko naman po yun . Laban din po tayo sa komunismo. Kaya nga lang no matter how good is the intention of the law, when it is managed by crocodiles, or monkeys with clever minds, my friends. Kaawa-awa po ang pondo ng gobyerno. No wonder the president is talking to us like he should, telling us all depleted na po ang pera ng taong bayan. Bakit? Kasi ang inilagay po niya mga mamamahala sa kaban ng bayan natin ay kamukha din po niya. Na ano? Ay bahala na ho kayo mga kababayan. Anong tingin po ninyo sa ating Pangulo? At bakit wala na ho pera ang gobyerno po natin? Watching from Ireland, Joselito Partosa. Sir, magpasalamat po tayo sa Ireland sapagkat nagpadala po ng 1.4 million pesos for victims of Odette. Thank you very much po sa Ireland. Jomar Maymar, hello po Sir Ben, good evening. Watching po from Parañaque. Kumusta ng tatay? Kumusta na kayo dyan? Ayan, nanonood sila Jomar Maymar, Mel Rodelio Militante, and 4 others are watching with you. Okay? Mel, meron tayong 2 kamay. Yung isa, gamitin natin para sa ating sarili.
At yung isa naman, gamitin naman natin para pagtulong sa ating kapwa. Tama po yan. And I would like to add here, no, mga kababayan, matagal na pong nangyayari po ito. Lagi tayo nagre-reklamo. Bakit ang mga kapwa Pilipino, bakit tayo mga Pilipino hindi magkaisa? Alam po ninyo, siguro nakakalimutan po natin tanungin ang ating sarili po. Lalong-lalo na po sa pagmamahal po natin sa ating inang bayan. This is very critical and very sensitive po, mga kababayan. Tanungin po ninyo, kaya ibang tao ang magtatanong sa inyo. Oh? Sino mahal mo? Boyfriend ko, girlfriend ko, sarili ko. Pero never na lumalabas. Siyempre, mahal ko rin ang aking bayan. Hindi eh. Wala eh. Nahihiya pa nga ho tayo mga kababayan no, na ipagsigawan po sa buong mundo ang tunay na pagmamahal po natin sa ating inang bayan. How many of us ang pwedeng sumigaw ho sa kalakasan ho ng kanilang tinig, isigaw ho, mahal ko ang Pilipinas. At hindi lamang po lip service yan. Meron talagang may action. Ito po ang kulang sa atin ho, mga kababayan. Ito ang kulang ho sa atin. Hindi po tayo ginawa ng Diyos para mahalin lamang po natin ang ating sarili. Hindi po eh. Hindi po ganyan ang pagkakagawa ho sa atin. Ginawa ho tayo para sa isa't isa. Hindi po para sa isa lamang. Di ba? Tama? Ginawa po tayo ng ating Panginoong Diyos para sa isa't isa. Oh. At para sa ating bayan. Kung hindi po natin mamahalin ang ating inang bayan, hindi po natin bibigyan ng proteksyon, hindi po natin ipagtatanggol para hindi agawin ng iba, eh magagalit po sa atin ang ating Panginoong Diyos, mga kababayan. Talaga, magagalit po sa atin. Masakit to dito eh. Paano na lamang po kung lahat ng mga batas na ginawa po sa Kongreso, ganito gagawin po sa NTF-ELCAC ng mga implementors nito. Ilalagay po ba natin sa kamay ng mga demonyong ito ang kaban ng bayan? Magkano ho ang budget po natin for 2022? 5 trillion po, mahigit. 1/3 of that, ibigay na po natin pagbayad na ng utang. Kasi mandatory ho yan eh. 1/3 of our national budget should go to debt servicing. Kung hindi po tayo tumupad dyan, yari ho tayo eh. Hindi na tayo pautangin eh. Worst, baka pagtitipyasin ho nila ang ating bansa. Okay? Ito mangyayari po. Napakalungkot po. Budget for 2022. Umpisa na raw po ni Pangulong Duterte na gamitin po ito kasi wala na magamit sa 2021. Hindi pa po niya aprobado gagamitin na niya.
Kaninong budget ang kukunin niya sa 2022 budget po, mga kababayan? Hindi naman po pwedeng kumuha siya ng kumuha dyan. Meron na pong pinaglaanan ang budget na yan. No? At hindi po pwedeng gamitin sa iba. Baka technical malversation, yan. Alam po ng Pangulo yan eh. Bakit ngayon? Sinasabi niya, ay, gagamitin ko na po yung pera ho. Budget po sa 2020. Kasi wala na tayong budget. Natatakot nga ako, baka sumirit ang Omicron. Yari tayo, sabi niya. Presidente ka, dapat pinaghandaan mo yan eh. Di ba? Pinaghandaan mo yan, dapat po, Mr. President. Bakit po ngayon? Natatakot ka. Oh? Natatakot ka mismo sa anino mo. Alag ng buhay na ito. Oh? Huwag naman pong ganyan ho, Mr. President, kung hindi. Kawawa ang Pilipino. Kawawa ang ating bayan ho. Kawawa ho tayo dito. Alright. Finally ho. Sa mga nagtatanong po, ano na po ang mangyayari ho dito sa disqualification cases laban po kay BBM? Meron na pong schedule ho ng COMELEC para sa preliminary investigation of the disqualification cases laban dito kay BBM. Okay? This will be on January 7. Pinagtatalunan po dito, nagbayad po ba talaga si BBM sa korte ho? When he was convicted for not paying his taxes and for not filing income tax return for the years 82 up to 85. Parang naulinigan ko po kanina, nasa labas po kasi ako. Parang may tinatalakay ang ABS-CBN tungkol sa binayaran yata ng ni BBM. Oh, I do not know if he was talking directly. Hindi ko napanood. Baka through his spokesman. At parang sinasabing na nakabayan na raw po siya. Ayan ang pinalalabas ho nila. Nakabayan na ho si BBM, kaya itong disqualification cases, so, dapat ibasura na po ng COMELEC. Hintayin ho natin na magsagawa ng preliminary investigation ang COMELEC. Kasi kahit anong sabihin pong alibay ho o katwiran po ang kampo ni BBM, kung wala silang dokumento ho, meron silang sinasabing dokumento na nagbayad na ho sila. Pero nauna nang nagpalabas ng dokumento ang mga naghain po ng petisyon to disqualify BBM because he did not pay yung hinihinging kabayaran po sa non-filing of income tax returns at taxes po from the RTC and the Court of Appeals. So, documented ito mga kababayan. Hindi ko alam kung meron silang dokumentong ipinakikita ko kanina. Pero, kahit na meron silang ipinakikitang dokumento ho, mga kababayan, kanina, meron pa rin pagdududa ho dito sapagkat hindi naman po natin makikita ng personal. Hindi natin makikilatis kung ito po ay peke o hindi. Di ba? Marami na ho mga public documents which are fake, mga kababayan. Meron nga po kaming tinutulungan, farmers po from Negros Oriental. Nakasuhan po sila at kakaagad-agad nabigyan po ng warrant of arrest. Ang sabi po ng kausap po namin kanina, sa DNR, ang sabi po nila, itignan ho natin yung validity ng warrant of arrest na yan. Because it could be fake. Yan ang sinasabi po natin. Baka peke po. Kasi sanay naman po magsinungaling itong BBM eh. Di ba?
Anong sinabi po niya sa windmill dyan sa Ilocos? Siya daw po nagpagawa, ho? Meron pong nag-fact check dyan, ho? Lumalabas, ho? Hindi po gawa ni Bongbong. Sabi niya, graduate po siya sa Oxford. Oxford mismo ang nagpasinungaling, ho. Kanya, ho, sanay mo ito. Sanay po sila. Naggawa ng hindi totoo. Kaya, meron tayong pagdududa sa anumang dokumento na kanilang ipapakita sa ngayon. Kaya hintayin po natin kung ano ang sasabihin po ng COMELEC po sa disqualification cases laban dito kay Mr. BBM, Mr. Marcos. Okay? Meron pa sana akong ikukwento sa inyo. Ano yan? Comment? Meron pa sana akong ikukwento pero bukas na lamang po yun. Galing po sa isang taxi driver na nakausap. Alam po ninyo, 4 na taxi po yata na sakyan ko po sa buong maghapon. Kasi sinasamantala ako, makalabas po ako para makapag-ikot. Kanina lamang po ako nakadaan dyan po sa Espanya, Manila. After, ilan yun? 2 taon. After 2 years, mga kababayan, tuwa-tuwa po ako. Kaya lang, nagagastusan. Anyway, good night na po, Kuya Ben. Sabi ni Ma'am Mercy Ong, matatapos na naman program ninyo. Ingat po kayo ni Ma'am Lynn. Salamat din po, Ma'am Mercy. Yung regalo po ninyo, sabi niyo, gugwapo ako. Naantay ko yan. Alright. At saka wala na kayong magpapadala sa atin. May mga tinext ako kanina. Merry Christmas po. Ang sagot to Merry Christmas din po. Ang galing Anyway, biro lang naman. May biro lang naman po ito mga kababayan. And let us just enjoy the Christmas season. 3 araw na lamang po mag-Christmas na po. Nag-uumpisa na pong mabili po ang mga ham. Marami pong mga bumibili ngayon. Bago tayong malulungkot po mga kababayan, kung sa panahon na ito ng pandemya, panahon po na may bagyo, hindi natin mabibili ang gusto natin bilhin for Christmas. Ipasa Diyos po natin, At kung maaari nga lamang po, kung meron pa tayong sapat-sapat for Christmas, pumilas po tayo ng konti. Padala natin sa mga nangangailangan po sa Kabisayaan at Mindanao. Huwag po natin isipin kanino po mapupunta. Because there are a lot of them suffering now. Hindi makakain, hindi makainom ng potable water, wala po silang kuryente, wala po silang communication with the outside world. Napakalungkot po ang kanilang kalagayan. Magtiwala na po tayo sa mga organisasyon na tumutulong sa kanila. Ipasama na po natin kung ano man po ang kaya natin ibigay. Maari mga lumang damit, mga kumot, mga kababayan. Saplot po ng mga bata. Isipin po ninyo yung mga bata na wala akong damit. Matutulog po sa gabi under the elements. Walang bubong pa ang kanya. Meron na po siguro tagpi-tagpi. Talagang yung pansamantala. Pero karamihan po sa kanila. Bukas po ang dingding, bukas po ang bubong, and so on and so forth. Worse, wala po silang saplot sa katawan. Paggising po nila ng umaga, walang almusal, walang tubig, walang kape. Jesus Christ. What a horrible life. Kaya sana mga kababayan, wag po tayo malulungkot kung hindi po natin matitikman ang mga dati natin tinitikman tuwing Pasko. Ang mas mainam pa nga dyan, we will feel contentment and happiness if we have shared something for Christmas for ourselves to the people who need the help. Ito po ang totoong kasiyahan po
sa kaibuturan po ng ating mga puso. Ha? Okay? Areglado? Jomay, Maymar, talagang sanay po sila mangdaya serben. Lalo na pag walang alam yung tao, lilituhin lang nila. Kaya kawawa talaga lalo yung mga mahihirap katulad po namin. I know that, Jomar. Huwag kayong mag-alala. Sabihin mo sa tatay mo, nandiyan ka na ba sa Bulacan? Oo, Paranaque ka pala, no? Pero pag nagkita kayo, sabihin mo sa kanya, hindi po namin kayo pababayaan. Okay? Ma'am Eve M. Ramos, Advance Merry Christmas, Sir Ben, and Ma'am Lynn. Oh, nandito ka na ba talaga sa Pilipinas, Ma'am Eve? Ha? Magsalita ka. Okay? O, wag mo kaming bibiglayin, ha? Antok na po ako, Ben Paipon here saying, muchas gracias por permitirnos entrar a sus hogares y por darnos el privilegio de estar a su servicio. Good night, everybody. Galing mo, Padre, ha? Galing mo, ha? Okay. Jomay, tingnan ninyo po yung ginawa ng mga forest rangers, sir. Kinasuhan nila kami ng illegal logging, tapos wala naman pong kahoy na putol or nasunog doon. Dahil 1966 pa, kami dito, dati ng rice field, alam kasi nila, walang, may karugtong eh. Sandali ha. Ano ba ito? Bakit ayaw? Walang pinag-aralan tatay ko. Wag nilang gagawin yan. Oh. Nandito na tayo sa pakikipaglaban, Jomar. Jose Gregorio Clemente, habang kawawa ang mga biktima ng bagyo, nagsasayawan sila Amy Marcos sa party. Ano pang bago dito, partner? Wala na tayong oras sa kabuuan po ng ating Your Honor, please. Magbabalik po tayo bukas, ganito ring oras, alas 8 hanggang alas 10 ng gabi. Antabayanan po ninyo mga kabayan, yung ating gift giving. It will come before Christmas. Malapit na yun, 3 araw na lang, 3 gabi na lamang. But it will never happen on a Friday sapagkat Christmas party ni Ma'am Eve. Okay, Ben Paipon here saying thank you very much. So si Cynthia Buste, nanonood pa rin, at siyempre sabi niya, watching at good night na po. Cynthia Buste. Felisa Malibiran, good night po. God bless po. Ayan. Thank you very much for allowing us into your homes and for giving us the privilege to be of service to you. Good night, everybody. Inyong natunghayan ang makabuluhang pagtalakay sa mga isyong napapanahon. Hanggang sa muli, dito pa rin sa Broad Streamcast Communicators. Para sa malayang pamamahayag. Your Honor, please. Maraming salamat po.